King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1073. Sa pilitang bumalik. Higit pa rito, nakakita kami ng aura ng wind lightning kung saan pinatay ang 13th Prince. Isang nakamamatay ng ngiti ang ipinakita ng matanda na nakasuot ng berdeng damit. Kahit na ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay hindi madaling makaramdam ng ganoong mahinang aura ng wind lightning. Tanging ang mga Sacred King, na may ganap na kontrol sa mga batas ng langit at lupa, ang nakadarama nito. Malinaw na ang Sacred King Feather Spirit ang nakahanap nito. Ang Sacred Emperor ay nakatutok kay Zhao Feng ng diretso sa simula. Una, ang 9th Prince ay walang kakayahan na gawin ito noon kahit na gusto niya. Pangalawa, bagamat ayaw ni Zhao Yufei na pakasalan ang 13th Prince, hindi niya sana pinatay ang 13th Prince at pinilit ang pamilya Duanmo sa ganoong peligrosong sitwasyon. Pangatlo, hindi pa nakita ni Nan Gongsheng at Demigod Kunyun ang 13th Prince noon. Kahit na sila ang aktwal na pumatay sa 13th Prince, si Zhao Feng sana ang utak. Bukod sa mga taong ito, walang ibang eksperto sa malapit na maaaring magbanta sa grupo ng 13th Prince. Aura ng wind lightning. Ano kayang ipaliwanag nito? Si Zhao Feng ay umaktong kalmado at nagtanong na may mahinang ngiti, ngunit sa totoo lang, nahulog ang kanyang puso. Noon, nakalusot lang siya sa Mystic Light Realm, kaya wala siyang kabuuang kontrol sa kanyang kapangyarihan at nag-iwan ng bakas. Sa hitsura nito, ang Sacred King Feather Spirit ay hindi rin isang normal na Sacred King. Talagang naramdaman niya ang kaunting kidlat ng wind lightning sa kabila ng ilang oras na lumipas. Ano kayang ipaliwanag nito? Huminto sandali ang nakaberdeng nakasuot na elder. Hindi niya akalain na magiging kalmado si Zhao Feng sa sandaling ito at may ngiti sa kanyang mukha. Ang aura ng wind lightning ay nangangahulugan na ginamit ng assassin ang mga batas ng wind lightning. Mayroon kang substandard god item, ang Misty Spatial World. Madali mong napatay ang 13th Prince sa pamamagitan ng paggamit ng mga spatial na kakayahan nito. Tila, mayroon ka ring mga bihirang kayamanan tulad ng Spiritual Flesh Jade Lotus Root. Hindi imposibleng gumawa ka ng pekeng katawan mula doon para linlanggan si Sacred Lord Gang Huang. Sa kabuuan, ang tanging tao na maaaring nagtangka sa pagpatay ay ikaw. Umuungal sa galit ang matanda na nakasuot ng berdeng damit. Hahaha, marunong ka talagang mag-isip. Tumawa si Zhao Feng ngunit hindi umamin sa mga krimen. Zhao Feng, aminin mo ang iyong mga krimen. Sa wakas ay nagsalita ang Sacred King Feather Spirit. Nandito sila para tanungin si Zhao Feng, ngunit ang huli ay kumilos na parang walang pakialam at napakayabang. Isang invisible pressure ang nagsimulang dumagsa patungo kay Zhao Feng. Hindi ko siya pinatay. Agad na tumanggi si Zhao Feng. Hindi ibig sabihin na hindi ka naghihinala. Nagsalubong ang mga kilay ng Sacred King Feather Spirit. Sa totoo lang, hindi malaking bagay para sa isang prinsipe ng Great Gan Lord Dynasty na mamatay. Noong nakaraan, ang unang prinsipe, pangalawang prinsipe, at ilang iba pa ay namatay sa aksidente. Sa pinakadulo, nagpadala sila ng ilang normal na Mystic Light Realms para malaman kung ano ang nangyari. Kung walang resulta, walang nangyari. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, personal siyang tinanong ng Sacred Emperor at Empress na alamin ang katotohanan. Tinulungan din siya noon ng matanda na naka-green robe sa tabi niya. Kung hindi, ang Sacred King Feather Spirit ay masyadong tamad na magmalasakit, ngunit ngayong nagpa siyang kumilos, tiyak na malalaman ng Sacred King Feather Spirit ang katotohanan. Ang inaalala niya ngayon ay ang divine power sa mga linya sa harapan. Hindi niya gustong gumugol ng masyadong maraming oras kay Zhao Feng. Bukod pa rito, ang oposisyon ay Grand Elder lamang ng isang maliit na 3-star na kapangyarihan, at siya ay isang paunang yugto lamang na Mystic Light Realm Sacred Lord. Sacred King Feather Spirit, ano ang gusto mong gawin? Tumingin si Zhao Feng sa Sacred King Feather Spirit at nagtanong. Kailangang mag-ingat si Zhao Feng kapag kaharap ang Sacred King Feather Spirit. Kung tutusin, bahagi siya ng upper echelon member ng Grand Imperial Hall. Kung isa itong Sacred King ng ibang puwersa, hindi na kailangang matakot si Zhao Feng sa kanila. Kailangang malaman ng isa na, sa kasalukuyang kakayahan ni Zhao Feng sa pagdoble, maaari niyang i-duplicate ang substandard God-slaying arrows, kaya may kakayahan siyang lumaban sa isang Sacred King gamit ang lahat ng kanyang mga nakatagong card. Hahanapin ko ang iyong kaluluwa. Malalaman ang lahat pagkatapos.
Tumingin si Sacred King Feather Spirit kay Zhao Fang. Isang nakakatakot na ngiti ang ipinakita ng matanda na nakasuot ng berdeng damit sa tabi niya. Mula sa kanyang pananaw, tiyak na si Zhao Fang ang may kasalanan. Sa sandaling napatunayan nila na ang assassin ay si Zhao Fang, ang nakaberdeng elder at ang Sacred Empress ay nagtitiwala na maaari nilang patayin si Zhao Fang at pagkatapos ay magdulot ng problema para sa 9th Prince. Bagamat namatay na ang 13th Prince, tiyak na maghihiganti sila ng Sacred Empress. Hindi nila gustong makita ang 9th Prince na maging Sacred Emperor. Sacred King Feather Spirit, huwag masyadong maangas. Natigilan ang ekspresyon ni Zhao Fang, at ang kanyang magalang na tono ay ganap na nawala. Ang sinabi ng Sacred King Feather Spirit ng ganoong bagay ay nangangahulugang hindi niya inilagay si Zhao Fang sa kanyang mga mata. Ang paghahanap sa kaluluwa ng isang tao ay maaaring makapinsala dito pati na rin ang mga alaala. Higit pa rito, marami siyang sikreto, at sino man sa mga ito ay maaaring maging sanhi ng pagiging gaaman ng Sacred King Feather Spirit. Malaki ang respeto ko sa iyo noon pa man. Naging malungkot ang ekspresyon ng Sacred King Feather Spirit. Ang mga salita ni Zhao Fang ay labis na ikinalungkot niya. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Hall of Gods ay isang malaking puwersa at ang potensyal ni Zhao Fang ay napakataas din, ang Sacred King Feather Spirit ay gumamit ng puwersa sa simula pa lang para hanapin ang kaluluwa ni Zhao Fang. Pakiusap, umalis ka na. Agad na nagpaalam si Zhao Fang. Ngayong wala na ang divine power na humaharang sa lugar, ang pinakamalakas na kapangyarihang labanan na maipapadala ng mga imperial ay ang mga Sacred King. Walang pakialam ang mga demigod sa pagkamatay ng isang prinsipe anuman ang mga pangyayari. Higit pa rito, ito ang Hall of Gods. Kung si Zhao Fang ay nang ahas na saktan ang kahit 9 Darkness Palace, matatakot ba siya sa nag-iisang Sacred King? Hanggat hindi nasaktan o napatay ni Zhao Fang ang Sacred King Feather Spirit, ang mga demigod ng Grand Imperial Hall ay walang gagawin kay Zhao Fang. Kung gusto mong gawin ito sa mahirap na paraan, pagkatapos ay. Ang Sacred King Feather Spirit ay nagalit. Batay sa mga aksyon ni Zhao Fang, tiyak na siya ang taong pumatay sa 13th Prince. Bukod pa rito, labis na interesado ang Sacred King Feather Spirit sa mga kayamanan na mayroon si Zhao Fang, tulad ng Misty Spatial World at ang iba't ibang materyales mula sa Divine Illusion Dimension. Sinabi ng mga alingaw-ngaw na si Zhao Fang ay mayroon pang God-slaying arrow. Tuwang-tuwa ang matanda na nakasuot ng berdeng damit. Hindi niya alam kung saan nakuha ni Zhao Fang ang lakas ng loob na kumilos laban sa Sacred King Feather Spirit, ngunit tiyak na patay na si Zhao Fang ngayon. Ang lakas ng loob mo. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nagningning na may hindi mabilang na malakristal na puting liwanag, at isang surge ng destructive soul power ang lumitaw. Naramdaman ng God Spiritual Eye ni Zhao Fang na malapit nang umatake ang Sacred King Feather Spirit, kaya kumilos muna siya. Lightning Tribulation Eye Flame. Agad na pinakawalan ni Zhao Fang ang bagong Lightning Tribulation Eye Flame technique na nilikha niya. Isang bola ng mga simbolo ng Lightning Tribulation ang nagbigay ng nakakatakot na aura ng soul habang nag-aapoy ang mga ito na parang apoy at dam-apo sa kaluluwa ng Sacred King Feather Spirit. Ang Sacred King Feather Spirit ay agad na naputol mula sa kanyang pag-atake. Arg! Naramdaman ng Sacred King Feather Spirit na ang kanyang kaluluwa ay pumasok sa kailaliman ng impyerno. Binomba ng kidlat at apoy ang kanyang kaluluwa, at sumabog sa isip ng Sacred King Feather Spirit ang sakit na nagdulot ng hindi na mababawi na pinsala. Ang berdeng nakasuot na elder sa tabi ng Sacred King Feather Spirit ay wala sa saklaw ng pag-atake ni Zhao Fang, ngunit nararamdaman pa rin ng kanyang kaluluwa ang nakakatakot na kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Ang nakaberdeng elder ay nanginginig at tumingin kay Zhao Fang na parang nakatingin sa isang halimaw. Pakiusap, umalis ka na. Sabi ulit ni Zhao Fang. Zhao Fang, ikaw. Unti-unting nakabawi ang Sacred King Feather Spirit at nabigla. Ang Soul Eye Bloodline technique ni Zhao Fang ay ngayon lang nahuli sa kanya at napinsala ng husto ang kanyang kaluluwa. Kung ginamit muli ni Zhao Fang ang pag-ataking ito, maaaring hindi na makabangon ang kanyang kaluluwa mula sa pinsala ng hindi bababa sa ilang dosenang milenyo. Ang kanyang paglalakbay para sa pag-scout ng mga kayamanan sa ilalim ng lupa ay maaaring maapektuhan ng husto, kaya't ang Sacred King Feather Spirit ay kailangang bumalik at pagalingin ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, ang hindi niya maintindihan ay ang katotohanan na si Zhao Fang ay nasa unang yugto pa lamang ng Mystic Light Realm.
Paano niya mailalabas ang ganoong kalakas na pag-atake? Sa sandaling ito, ang Sacred King Feather Spirit ay tumingin kay Zhao Feng ng may pag-iingat. Zhao Feng, napakahusay mo. Nagdilim ang ekspresyon ng Sacred King Feather Spirit. Tara na. Ang Sacred King Feather Spirit at ang matanda na nakasuot ng berdeng damit ay umalis sa Hall of Gods. Senior Feather Spirit, hahayaan mo na lang si Zhao Feng ng ganito. Agad na tanong ng matanda na nakasuot ng berde pagkalabas nila sa Hall of Gods. Bagamat hindi makapaniwala, ang Sacred King Feather Spirit, na nagbabantay sa Great Gun Imperial Palace, ay nasugatan ni Zhao Feng. Hindi ko akalain na si Zhao Feng ay lumaki na sa ganoong antas. Palihim na napabuntong hininga ang matanda na nakasuot ng berdeng damit. Hindi niya inaasahan na pipilitin ni Zhao Feng na palayo kahit isang Sacred King. Mahirap para sa kanyang paghihiganti na mangyari. Sa ngayon, lahat ng iba pang miyembro ng upper echelon ng Grand Imperial Hall ay nasa larangan ng digmaan. Hindi pa huli ang lahat para makipag-usap sa kanya pagkatapos naming mag-scout ng mga kayamanan sa ilalim ng lupa. Mas mabuti kung maglakas loob si Zhao Feng na pumunta sa ilalim ng lupa. Tumawa ng masama ang Sacred King Feather Spirit bago umalis. Malinaw na hindi niya sasabihin kahit kanino na siya ay malubhang nasugatan ng Soul Eye Bloodline technique ni Zhao Feng. Kung si Zhao Feng ay nasa ilalim ng lupa, maaaring humingi ng tulong ang Sacred King Feather Spirit sa iba pang mga Sacred Lords na mayroon siyang magandang relasyon para sa paghihiganti. Sa loob ng Hall of Gods. Master, pinilit mong paalisin ang Sacred King Feather Spirit. Nagtatakang tanong ni Biching Yu. Ang Sacred King Feather Spirit ay isang upper echelon na miyembro ng Grand Imperial Hall, at ang Grand Imperial Hall ay ang pinuno ng buong Great Gun Lord Dynasty. Ito ang pinakamalakas na 4-star power sa Great Gun Lord Dynasty. Ayos lang, simpleng sabi ni Zhao Feng. Ang Sacred King Feather Spirit ay hindi kumakatawan sa buong Grand Imperial Hall, at si Zhao Feng ay hindi natakot sa isang Sacred King. Tinutukoy ng lakas ang lahat ng bagay sa mundong ito. Ang kapangyarihan ng Lightning Tribulation Eye Flame ay hindi masama. Tumawa si Zhao Feng. Sa sandaling iyon ngayon lang, pinakawalan niya ang lahat ng kanyang simbolo ng God Tribulation Lightning at nagawang sirain ang kaluluwa ng Sacred King Feather Spirit, na naging dahilan upang siya ay masyadong natakot na kumilos laban kay Zhao Feng. Gumagamit lang ito ng napakaraming simbolo ng God Tribulation Lightning. Sinuri ni Zhao Feng. Naubos ng Lightning Tribulation Eye Flame ang halos lahat ng mga simbolo ng God Tribulation Lightning ni Zhao Feng. Kung gusto niyang gamitin muli ang Lightning Tribulation Eye Flame, kakailanganin niya ng oras para makabawi ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Gayunpaman, hindi ginamit ng Lightning Tribulation Eye Flame ang kanyang soul power. Kahit na napakahina ng kanyang soul intent, magagamit pa rin niya ang Lightning Tribulation Eye Flame. Sinimulan ni Zhao Feng na duplicate ang Demigod Head pagkatapos magpahinga ng ilang araw. Ang kanyang Lightning Tribulation Eye Flame ay magiging mas malakas kung mayroon siyang mas maraming God Tribulation Lightning sa loob ng kanyang Lightning Soul Body. Sa panahong ito, ginamit ni Zhao Feng ang substandard na God Crystals upang linangin, at umaasa siyang makapasok sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm. Naramdaman ni Zhao Feng na ang Divine Power ay ganap na mawawala sa lalong madaling panahon, at ang God Corpse ay malapit ng matagpuan. Sa makatuwid, makikipag-usap si Zhao Feng kay Biching Yu habang naglilinang para malaman niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa katayuan ng banal na kapangyarihan. Makalipas ang 4 na buwan, ang 9th Prince ay naging opisyal na Sacred Emperor ng Great Gun Lord Dynasty. Gayunpaman, kahit na ito ay isang malaking kaganapan, halos wala sa mga puwersa sa Lord Dynasty ang nagbigay ng masyadong pansin sa bagong Sacred Emperor. Sinanay pa rin nila ang kanilang mga titig sa Divine Power. Sa totoo lang, alam ng lahat ng nakatataas na echelon ng 3-star forces sa Lord Dynasty na ang mga imperial ay ang mga pinuno lamang sa ibabaw. Ang mga tunay na pinuno ng Great Gun Lord Dynasty ay ang mga miyembro ng Grand Imperial Hall. Isang araw, nagpadala si Biching Yu kay Zhao Feng ng isang balita. Master, ang isang demigod ay umabot ng 9,000 milya sa ilalim ng lupa. King of Gods, Kabanata 1074. Muling nagsama ang purple-haired demonic duo. Master, ang isang demigod ay umabot ng 9,000 milya sa ilalim ng lupa. Isang araw, nagpadala ng mensahe si Biching Yu kay Zhao Feng. Sobrang bilis.
Tumalon ang puso ni Zhao Fang. Kailangang malaman ng isang tao na ang V ay 10,000 milya lamang sa ilalim ng lupa, at ang isang demigod ay umabot na sa 9,000 milya. Mula sa hitsura nito, ang banal na kapangyarihan ay naging mas mahina. Maaaring wala akong sapat na kapangyarihan kung magpapatuloy ito sa bilis na ito. Mataimtim na sinabi ni Zhao Fang. Siya ay naglilinang sa substandard God crystals at isang hakbang na lang ang layo mula sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm, ngunit ang bilis ng pagkawala ng Divine Light mula sa ay nagiging mas mabilis at mas mabilis. Kung masyadong mabagal si Zhao Fang, mawawalan siya ng maraming pagkakataon. Hindi, kailangan kong pumunta doon. Nagpa siya si Zhao Fang. Nakipag-ugnayan siya kay Bichingyo at nakuha ang lahat ng impormasyon tungkol sa larangan ng digmaan. Mukhang nakita ng mga upper echelon ng parehong Lord Dynasties ang God Corps, kaya nagpa siya silang itigil ang digmaan at sama-samang subaybayan ang mga kayamanan. Sabi ni Bichingyo kay Zhao Fang. Sinabi lamang ng dalawang Lord Dynasties na sabay nilang i-scout out ang mga kayamanan sa ilalim ng lupa. Walang ibang mga sagnay. Kung ang mga miyembro ng bawat Lord Dynasty ay nagkita-kita sa ilalim ng lupa, maaari silang umatake. Sa madaling salita, ang digmaan ay karaniwang inilipat sa ilalim ng lupa. Higit pa rito, masasabi ng isa kung gaano kalaki ang kaban sa ilalim ng lupa mula lamang sa pagtingin sa hanay ng Divine Light. Ang dalawang Lord Dynasties ay walang mga paghihigpit, na nangangahulugan na kahit sino ay maaaring pumasok kung gusto nila. Gaya ng naisip ko, naging ganito. Matagal nang nahulaan ito ni Zhao Fang. Dahil ang lihim sa ilalim ay hindi isang lihim na kaharian o isang hiwalay na dimensyon, halos lahat ng pinakamalakas na eksperto ng parehong Lord Dynasties ay papasok. Walang paraan upang limitahan ang bilang ng mga tao kahit na gusto nila. Gayunpaman, habang walang limitasyon o paghihigpit, ang mga normal na Sacred Lords ay malamang na hindi man lang manggahas na pumasok dahil ang mga Sacred Kings at Demigods ng parehong Lord Dynasties ay papasok. Kung ang mga normal na Sacred Lord ay pumasok at nakilala ang isang Sacred King o Demigod ng kalabang Lord Dynasty, ang tanging daan sa harap nila ay kamatayan. Ang Heavenly Divine Realm ay masyadong malayo para sa Sacred Lords sa una at maagang yugto ng Mystic Light Realm, kaya ang mahihinang Sacred Lords ay hindi magsasapanganib. Pumunta si Zhao Fang sa Sacred Dr. Jade Spirit matapos maunawaan ang lahat. Sa pagkakataong ito, kumuha siya ng mas mahalagang piraso ng laman at mga linya ng dugo, pati na rin ang maliit na bilang ng mga sinaunang mapagkukunan na maaari niyang makilala, at sinabihan si Sacred Dr. Jade Spirit na gumawa ng mas mataas na grado ng mga tableta. Inalis ni Zhao Fang ang mga tabletang ito makalipas ang 7 araw at ipinatawag ang Supreme Emperor Dark Knight. Supreme Emperor Dark Knight, magpadala ka agad ng malaking bilang ng mga assassination mission na nagtatarget sa middle upper echelon ng mga miyembro ng Nine Darkness Palace. Agad na nagutos si Zhao Fang. Ang bilang ng mga assassination mission sa pagkakataong ito ay magiging napakalaki, at ang kahirapan ay magiging napakataas. Espesyal na minarkahan ni Zhao Fang ang isa sa kanila, ang Grand Elder ng Dark Ghost Clan. Ngayon na ang divine power sa larangan ng digmaan ay kumukupas na, ang mga miyembro ng upper echelon at ang demigod ng Nine Darkness Palace ay hindi makaalis sa larangan ng digmaan. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa Hall of Gods na pahinin ang Nine Darkness Palace. Alam ni Zhao Fang na, kahit na hindi siya kumilos laban sa Nine Darkness Palace, maaaring atakihin ng mga upper echelon na miyembro ng Nine Darkness Palace ang Hall of Gods pagkatapos nilang masuri ang God Corps. Isang araw, isang malaking halaga ng mga misyon na nagbigay ng maraming gantimpala ay itinakda ng Silence Assassination Division, at ang kanilang mga target ay lahat ng mahahalagang miyembro ng Nine Darkness Palace o ang kanilang mga subordinate na puwersa. Tinitingnan din ng mga mamamatay tao ang tiyempo. Dahil ang karamihan sa lakas ng Nine Darkness Palace ay naaakit sa larangan ng digmaan, maraming assassin ang handang subukan ito. Oras na para umalis si Zhao Fang pagkatapos magbigay ng mga utos. Whoosh! Ikinaway ni Zhao Fang ang kanyang kamay, at nagsimulang maglaho ang kanyang anyo at sa wakas ay nawala habang tinakpan siya ng isang layer ng silver light. Ginamit ni Zhao Fang ang Misty Spatial World para mabilis na tumungo sa larangan ng digmaan sa Lan Province. Biglang huminto si Zhao Fang sa kalagitnaan at itinago ang kanyang aura nang makarating siya sa Dark Ghost Clan. Sa kasalukuyang cultivation ni Zhao Fang, madali siyang nakalusot sa Dark Ghost Clan.
Ang Dark Ghost Clan ang tinutuluyan ni Zhao Wang. Ang Grand Elder ng Dark Ghost Clan ay ang elder na nagtangkang patayin si Zhao Feng gamit ang Evil Death Yin Spirit Array kasama ang Black Armored Sacred Lord at kasama, ngunit nagawa niyang makatakas sa huli. Panahon na para kunin ang iyong buhay. Malamig na tumawa si Zhao Feng. Nag-iwan siya ng Mark of the God Eye sa matanda noon, kaya naramdaman niya ang kanyang lokasyon ng eksakto. Sa isang tiyak na sandali, nilampasan ni Zhao Feng si Zhao Wang sa Dark Ghost Clan, at ngumiti ang dalawa sa isa't isa. Si Zhao Wang ay kumilos ayon sa utos ni Zhao Feng sa huling pagkakataon at umalis sa clan sandali. Pagbalik niya, sinabi niyang nakatagpo siya ng malaking kapalaran na nagbigay daan sa mabilis na pagdami ng kanyang paglilinang. Si Zhao Wang ay isa na ngayong Pick-tier King, at ang kanyang soul intent ay umabot na sa antas ng isang quasi-sacred lord. Si Zhao Wang ay mayroon ding Eye of Death. Bagamat hindi niya ito ibinunyag, pinahintulutan ng Eye of Death ang kanyang cultivation sa Tao of Ghosts at Tao of Death na umunlad ng maayos. Kahit na ang ilang pinakamataas na Emperor Elder ng Dark Ghost Clan ay hindi katugman ni Zhao Wang. Hindi nagtagal ay dumating si Zhao Feng sa isang kanyan na napapalibutan ng madilim na malagim na hangin. Weng! Whoosh! Agad na isinaaktibo ni Zhao Feng ang Sacred Lightning Body, at isang pagsabog ng gintong liwanag ang sumilay mula sa kanya. Isang madilim na dilaw na patong ng kidlat ang bumungad sa kanyang katawan, at isang di nakikitang presyon ang lumabas mula sa kanya at tinakpan ang langit at lupa. Boom! Binasag ni Zhao Feng ang array sa harap ng kanyan gamit ang isang suntok at diretsyong pumasok. Sino ta? Ang matanda sa pag-iisa sa loob ng kanyan ay agad na nagising. Lightning Tribulation ay flame. Direktang ginamit ni Zhao Feng ang kanyang hakbang sa pagpatay. Whoosh! Isang bola ng nagniningas na Lightning Tribulation na may nakakatakot na aura ng soul ang dumapo sa kaluluwa ng matanda. Arg! Ikaw pala! Sigaw ng matanda. Whoosh! Sa isang iglap lang, ginawang abo ng Lightning Tribulation ay flame ang kaluluwa ng matanda. Kailangang malaman ng isa na ang soul intent ni Zhao Feng ay umabot na sa huling yugto ng Mystic Light Realm, at maging ang Sacred King Feather Spirit ay nasugatan ng Lightning Tribulation ay flame ni Zhao Feng. Paano harangan ng isang napakaraming Sacred Lord sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm ang pag-atake ng kaluluwa ni Zhao Feng? Nagsimulang kumilos ang buong Dark Ghost Clan nang mamatay ang Grand Elder ng Dark Ghost Clan. Sino ang nang-ahas na pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng Dark Ghost Clan? Ang lakas ng loob. Hindi mo ba alam na ang Dark Ghost Clan ay isa sa pinakamalaking subordinate na puwersa ng Nine Darkness Palace? Ang ilang mga emperor sa loob ng Dark Ghost Clan ay umungal habang inilabas nila ang kanilang divine senses, ngunit ginamit na ni Zhao Feng ang Misty Spatial World at umalis pagkatapos patayin ang Grand Elder ng Dark Ghost Clan. Unti-unting lumitaw ang figure ni Zhao Feng sa labas ng isang spiritual palace sa ilang bahagi ng Continent Zone. Ipauubaya ko sa iyo ang natitira. Ngumiti si Zhao Feng at sinabi sa sarili. Ginawa niya ang lahat para bigyang daan si Zhao Wang. Sa pagkamatay ng Grand Elder ng Dark Ghost Clan at lahat ng upper echelon na miyembro ng Nine Darkness Palace na natipon sa larangan ng digmaan, ang Dark Ghost Clan ay pipili ng bagong Grand Elder mismo, at magbabago rin ang mga Elder. Pagkatapos ipaubaya ang lahat kay Zhao Wang, ginamit ni Zhao Feng ang Misty Spatial World para tumungo sa larangan ng digmaan ng Lan Province. Makalipas ang ilang araw. Whoosh! Ang figure ni Zhao Feng ay biglang lumitaw sa labas ng isang lungsod malapit sa larangan ng digmaan ng lalawigan ng Lan, ngunit ang lungsod ay lubhang walang laman. Karamihan sa mga dalubhasa na dating narito ay nagtago sa ilalim ng lupa. Boom! Isang masamang figure na nababalutan ng kulay ube at kulay dugo na liwanag ang biglang lumabas sa lungsod. Sa tabi ng figure ay isang kakilakilabot, malakas, at masamang kapangyarihan na yumanig sa puso ng mga natitirang eksperto sa loob ng lungsod. Akala ko hindi ka nasasama. Ininspeksyon ni Nangang Sheng si Zhao Feng nang may interes. Bagamat alam niya na si Zhao Feng ay may Misty Spatial World at napakadaling makarating, ang treasury sa ibaba ay lubhang mapanganib. Ang mga normal na Sacred Lord sa una o maagang yugto ng Mystic Light Realm ay hindi nang ahas na pumasok. Higit pa rito, nagkaroon ng away si Zhao Feng sa Nine Darkness Palace. Mamamatay siya kapag nakilala niya ang isang Sacred King o Demigod mula sa Nine Darkness Palace. Ang lakas mo. Kumunat ang mga kilay ni Nangang Sheng. Ang paglilinang ni Zhao Feng ay hindi gaanong bumuti.
Brother Fang, isama mo ako. Ang boses ni Zhao Yufei ay tumunog sa sandaling ito, at ang Heaven Earth Yuan Qi ay biglang nanginag. Isang lilang figure ang bumungad sa gilid ni Zhao Fang at agad na naglabas ng malakas na bloodline pressure. Si Zhao Yufei ay nasa maagang yugto ng Mystic Light Realm, at ang kanyang balat ay nagbigay ng lilang liwanag na para bang siya ay isang diyosa ng jade at yelo. Kahit na ang isang kasing lakas ni Nan Gongsheng ay naramdaman ang kanyang sacred power at bloodline na nanginginig. Ang lakas ni Yufei. Nagulat si Zhao Fang. Hindi niya inaasahan na ang maliit na halaga ng mga mapagkukunan na ibinigay niya sa kanya ay magpapalakas sa kanya. Tulad ng inaasahan sa bloodline ng spiritual race. Malinaw na alam ni Nan Gongsheng na si Zhao Yufei ay may bloodline ng spiritual race, ngunit madaling sabihin na ang kadalisayan nito ay nadagdagan mula sa katotohanan na ang kanyang bloodline ay maaari na ngayong mapilitan siya. Tama kayong dalawa. Malamig ang ekspresyon ni Nan Gongsheng habang casual niyang sinabi. Nabigo siya sa katotohanang hindi nakalusot si Zhao Fang, ngunit binigyan niya ng malaking kahalagahan ang bloodline ng spiritual race ni Zhao Yufei. Kung ganoon ay umalis na tayo. Hindi masyadong nagsalita si Zhao Fang. Whoosh! 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 Agad namang umalis ang tatlo. Ang isang kalaliman na umaabot sa buong larangan ng digmaan ay lumitaw sa lupa. Hindi mabilang na mga eksperto na karamihan ay binubuo ng mga hari at emperador ang nagtipon malapit sa kailaliman. Marami ring sacred lords sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm. Sa tapat ng kalaliman ay isang grupo ng mga hindi tao. Sina Zhao Yufei, Nan Gongsheng, at Zhao Fang. Ang purple-haired demonic duo ay muling magsasama-sama. Hindi talaga alam ni Zhao Fang kung paano nakasulat ang kamatayan. Gusto niya ang mga kayamanan sa ilalim ng lupa kahit na siya ay nasa unang yugto pa lamang ng Mystic Light Realm. Maraming eksperto na malapit sa kalaliman ang nanunuya o nabigla. Isang lalaking nakabaluti na itim ang agad na gumamit ng kakaibang message token at nagpadala ng mensahe sa sandaling makita niyang lumitaw si Zhao Fang. Senior Feather Spirit, narito si Zhao Fang. Isang jade slip ang lumitaw sa kamay ng isang elder na nakasuot ng itim na damit sa malapit, at mabilis itong sumanib sa hangin at nawala. Whoosh! 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 Si Zhao Fang, Zhao Yufei, at Nan Gongsheng ay tumalon sa kailaliman at nagsimulang tumungo pababa. Weng! Isang mahinang layer ng gintong liwanag ang lumitaw sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Ang divine power ay hindi pa ganap na nawawala. Ang lahat ng mga eksperto ng parehong Lord Dynasties ay naghihintay sa ilalim ng lupa. Nakita ng mata ni Zhao Fang ang lahat. Maraming eksperto mula sa parehong Lord Dynasties ang nakatayo malapit sa God Corps. Karamihan sa mga ekspertong ito ay natipon sa mga grupo, na kumakatawan sa ilang partikular na puwersa. Ang mga puwersang nagawang manatili sa ilalim ng lupa ay ang pinakamalakas at pinakanakakatakot na puwersa sa sona ng kontinente. King of Gods, Kabanata 1075. Pagpasok sa God's Corps, kaya ganyan yan. Ginamit ni Zhao Fang ang transparency ability ng kanyang kaliwang mata para alamin ang sitwasyon sa ilalim ng lupa, at hindi nagtagal ay nakakuha siya ng ilang impormasyon. Ang mga eksperto sa ilalim ng lupa ay nahati sa maraming grupo ng kani-kanilang puwersa. Ang ilang mga puwersa ay kukuha din ng iba pang mga eksperto. Ilan sa mga normal na early stage at late stage na sacred lords na hindi nang ahas na pumunta ng mag-isa ay papasok sa isang puwersa o clan para sa proteksyon. Kasabay nito, kukunin ng mga puwersang ito ang mga ekspertong ito upang mapalawak ang kanilang kabuuang lakas at matiyak na makakakuha sila ng higit pa sa anumang nasa ilalim ng lupa. Mayroon ding mga eksperto na kumikilos ng solo at maliliit na koponan. Sina Zhao Fang, Nan Gongsheng, at Zhao Yufei ay isa sa mga pangkat na kakalapit lang. Naabot na ni Nan Gongsheng ang huling yugto ng Mystic Light Realm, at kahit na hindi pa niya napagsasama-sama ang kanyang pundasyon, mayroon pa rin siyang kakayahang lumaban sa isang Sacred King. Si Zhao Yufei ay nasa maagang yugto pa lamang ng Mystic Light Realm, ngunit mayroon siyang spiritual race bloodline, at kapag nakikipaglaban malapit sa God Corps, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi hihina kay Nan Gongsheng dahil sa makapal na Heaven Earth Yuan Qi doon sa baba. Sa makatuwid, ang koponan ni Zhao Fang ay napakalakas. Hanggat hindi sila nakakakilala ng demigod, walang aksidente. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi nag-alala si Zhao Fang sa pagdating ni Zhao Yufei. Higit pa rito,
si Zhao Feng ay may isa pang nakatagong card, at iyon ay si Demigod Kunyon. Halos naramdaman niya ang lokasyon ng Kunyon gamit ang square token na natanggap niya. Naniniwala si Zhao Feng na dapat ay naging mas malakas si Kunyon pagkatapos ng napakaraming oras na lumipas. Sumama ka sa akin. Ginamit ni Zhao Feng ang Mystic Light Sacred Power ng Earth of Wind Lightning para takpan sina Zhao Yufei at Nan Gongsheng at nagsanib sa dingding ng isang kalaliman. Zhao Feng, alam mo kung paano gamitin ang mga batas ng Earth? Tanong ni Nan Gongsheng. Bumalik sa Divine Illusion Dimension, hindi gaanong nagawa ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng kapag ginamit ng Thousand Changes Illusionist Dragon at ng Blue Serpent Dragon ang mga batas ng Earth para makatakas. Kinailangan nilang umasa sa maliit na pasang magnanakaw upang pilitin silang palabasin. Hindi sumagot si Zhao Feng kay Nan Gongsheng. Nagpatuloy lang siya sa pagtakbo sa ilalim ng lupa kasama ang kanyang mga kasamahan. Ang puwersa ng Nine Darkness Palace ay wala sa malapit. Maswerte si Zhao Feng. Kung malapit lang ang puwersa ng Nine Darkness Palace, kakailang ganing lumihis si Zhao Feng. Sa wakas ay pumili si Zhao Feng ng isang tiyak na lugar at huminto. Hihintayin natin na mawala ang banal na kapangyarihan, pagkatapos ay kumilos. Sabi ni Zhao Feng. Alam niya kung ano ang nasa ilalim ng lupa at kung gaano kalaki ang saklaw ng divine power. Hindi nagtanong si Zhao Yufei sa sinabi ni Zhao Feng. Agad siyang sumanib sa kanyang little world at nagsimulang magtanim. Si Zhao Yufei ay lubos na malapit sa banal na kapangyarihan ngayon, kaya napakabuti para sa kanya na linangin dito dahil sa kanyang spiritual race bloodline. Bagamat may ilang tanong si Nan Gongsheng, wala siyang sinabi. Whoosh! Pumasok si Zhao Feng sa Misty Spatial World. Ang munting pasang magnanakaw ay humihilik sa loob. Ang kulay abong balahibo nito ay kumikislap na may kakaibang liwanag at naglalabas ng bloodline na aura na nagpalundag maging sa puso ni Zhao Feng. Maaaring ang maliit na pasang magnanakaw ay may bloodline ng isa sa 10,000 ancient races. Tanong ni Zhao Feng sa kanyang sarili. Siya ay napakaraming kaalaman at nakipag-ugnayan sa maraming iba't ibang linya ng dugo ng 10,000 ancient races. Ayon sa kanyang mga hula, kung ang maliit na pasang magnanakaw ay may isa sa mga bloodline ng 10,000 ancient races, ang ranking ng bloodline ay dapat nasa top 30 man lang, ngunit hindi matukoy ni Zhao Feng kung saang partikular na bloodline ito galing. Mag-isa itong magulong aura. Si Zhao Feng ay maraming tanong tungkol sa maliit na pasang magnanakaw, at ngayon ay may isa pa. Shua. 2 substandard na God Crystal ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng. Mayroon pang kaunting oras na natitira hanggang sa ganap na mawala ang banal na kapangyarihan. Susubukan kong makapasok sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm bago iyon. Si Zhao Feng ay may mapagpasyang hitsura habang ini-circulate niya ang 5 Elemental Wind Lightning Technique upang makuha ang purong kapangyarihan sa loob ng substandard na God Crystals. Kahit na si Zhao Feng ay nasa isang team kasama sina Nan Gongsheng at Zhao Yufei, napakadelikado pa rin para sa kanya na i-scout ang God Corps bilang isang paunang yugto ng Sacred Lord. Kasabay nito, inilagay niya ang isa pang substandard na God-slaying arrow sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata at sinimulang duplicate ito. Sa kasalukuyang lakas ni Zhao Feng, maaari niyang mahigpit na banta ang Sacred Kings gamit ang kanyang Dark Gold substandard na God-slaying arrows. Ang kapangyarihan ng isa ay halos kapantay ng kanyang Lightning Tribulation ay flame sa buong lakas, ngunit hindi gustong gamitin ni Zhao Feng ang bawat simbolo ng God Tribulation Light ng sabay-sabay, kaya kailangan niyang duplicate ang ilang mas substandard na God-slaying arrows. Ang divine power sa ilalim ng lupa ay nagsimulang dahan-dahang lumabo. Bukod kay Zhao Feng at mga kasama, ang iba pang puwersa at mga koponan ay nagsimulang bumaba ng mas malalim habang unti-unti itong naglalaho dahil hindi pa rin nila alam kung gaano kalalim ang kalaliman. Sa gitna ng mga puwersa ng Grand Imperial Hall, ang Demigod Dragon Emperor ay nakatayo doon at may hawak na isang gintong tungkod na may ulo ng dragon habang nagpapalabas siya ng nakakatakot na aura na pinipigilan ang lahat sa loob ng ilang milya. Sa gilid ng mga puwersa ng Grand Imperial Hall ay nakatayo ang Sacred King Feather Spirit. Ang kanyang mga mata ay kumislap, at ang kanyang kamalayan ay pumasok sa kanyang interspatial na imbakan na bagay habang ang isang bagay sa loob nito ay kumikislap. Gumagalaw ang iniisip ng Sacred King Feather Spirit habang nakakuha siya ng ilang impormasyon. Hihihi, naglakas loob talaga siyang pumunta dito. Isang ngiti ng panunuya ang lumitaw sa mukha ng Sacred King Feather Spirit. Sacred King Zaihai,
narito ang brat na iyon. Tulungan mo ako, at babayaran kita sa hinaharap. Sabi ng Sacred King Feather Spirit sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may asol na buhok sa tabi niya. Pinamunuan ng mga demigod at Sacred Kings ang iba't ibang puwersa ng Grand Imperial Hall. Ang Sacred King Feather Spirit at Sacred King Zaihai ay nasa parehong team, at ang Sacred King Feather Spirit ang pinuno. May isang late stage na Sacred Lord at dalawang early stage na Sacred Lords din sa kanilang team. Ang ganoong nakakatakot na koponan ay sapat na upang sirain ang isang 3-star na kapangyarihan sa labas ng mundo, ngunit sa ngayon, ang pangkat na ito na pinamunuan ng Sacred King Feather Spirit ay malamang nawala pa sa nangungunang 20 koponan ng lahat ng naruroon. Sa relasyon mo at ako, hindi mo na ako kailangang gantihan. Tumawa si Sacred King Zaihai at sinabing, ang mga batas ng tubig ay dumaloy sa paligid niya at ginawang mga agos ng tubig ang putik. Para siyang nakalubog sa mundo ng tubig. Sa ibang lugar sa ilalim ng lupa na natatakpan ng demonyong ambon. Sa pag-uulat kay Grand Elder, kinumpirma namin na dumating na si Zhao Fang. Isang maagang yugto ng Sacred Lord na kalahating lumuhad sa lupa at magalang na nagsabi. Isang figure ang biglang lumitaw sa malademonyong ambon. Nandito si Zhao Fang para maghanap ng kamatayan. Isang dark purple na apoy ng demonyo ang kumislap sa mga mata ni Demigod Dark Ocean. Siya ang Grand Elder ng Nine Darkness Palace, at halos lahat ng upper echelon na miyembro ng Nine Darkness Palace ay kinasusuklaman si Zhao Fang. Napatay ni Zhao Fang ang maraming eksperto ng Nine Darkness Palace sa sandaling nagkita sila, at kinuha niya ang hindi mabilang na mga subordinate na puwersa at mapagkukunan ng Nine Darkness Palace. Natapakan pa ng kanyang puwersa ang katanyagan ng Nine Darkness Palace para umangat. Hindi matitiis ng Nine Darkness Palace ang gayong kahihiyan. Ang Demigod Dark Ocean ay nagpaplanong harapin ito mismo sa sandaling matapos nilang malaman ang mga sikreto ng underground, ngunit si Zhao Fang ang talagang lumapit sa kanila. Patayin si Zhao Fang sa paningin. Ang boses ni Demigod Dark Ocean ay umalangaw-ngaw sa malademonyong ambon. Naiintindihan. Ang mga makapangyarihang aura ay nagmula sa mga pinuno ng iba't ibang grupo habang sila ay tumugon sa malademonyong ambon. Sa isang lugar sa ilalim ng lupa, isang lalaking nababalutan ng kaliskis ng itim na dragon ang nakatayo sa tabi ng isang napaka-normal na babaeng nakaputi. Tulad ng inaasahan sa Eye of Destiny, wala sa ibang mga eksperto ang nakadarama ng aking pag-iral dito. Ngumiti ng masama ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang pinagtataguan ng Black Destruction Serpent Dragon ay ganap na malayo sa lahat ng makapangyarihang puwersa ng parehong Lord Dynasties. Ang mapupungay na mga mata ni Bailin ay biglang naglabas ng matinding lakas ng kaluluwa na naging makulay na mga imahe. Wala pa rin akong nakikita tungkol kay Zhao Fang. Napabuntong hininga si Bailin nang magsimulang umikot ang kanyang mapuputing mga mata. Sa isang tiyak na sandali, lumitaw ang isang masamang lilang at dugo na figure sa mga imahe, at nabuo rin ang malabong mga tanawin. Makikilala natin si Zhao Fang sa ulo ng God Corpse. Sabi ni Bailin. Dahil wala siyang makitang anuman tungkol kay Zhao Fang mismo, kailangan niyang tingnan ang mga may kaugnayan kay Zhao Fang. Ang ulo ng God Corpse. Kumislap ang mga mata ng Black Destruction Serpent Dragon. Kahit na hindi sinabi ni Bailin, ang kanyang huling layunin ay ang ulo ng God Corpse. Humanda ka sa pagpasok. Biglang sinabi ni Bailin, at ang Black Destruction Serpent Dragon ay nanginag. Sa susunod na sandali, ang divine power sa ilalim ng lupa na maaaring sirain ang lahat ng bagay sa landas nito ay ganap na nawala. Whoosh! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay tinangay si Bailin papunta sa kanyang little world at agad na sumakay pababa. Isang puting malakristal na materyal ang lumitaw sa harap ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang kombinasyon ng isang tulad Diyos na kapangyarihan at divine power. Agad na naunawaan ng Black Destruction Serpent Dragon ang kalagayan ng God Corpse na ito. Ang God Body ng isang true God ay immortal at hindi namamatay, at ito ay mas nakakatakot kapag pinagsama sa divine power. Kahit na ang lahat ng demigods ng Continent Zone ay magsama-sama, malamang na hindi nila ito magagawang sirain. Isang puwang. Nakatutok ang mga mata ng Black Destruction Serpent Dragon, at lalo niyang hinangaan ang Eyes of Destiny. Ang God Corpse ay napakalaki, kaya napakahirap na makahanap ng puwang, ngunit mayroong isa sa harap mismo ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang lahat ay nasa kontrol ng mata ng Destiny. Whoosh!
Ang Black Destruction Serpent Dragon ay pumasok sa isa sa mga puwang sa ibabaw ng God Corpse. Sa ibang lugar sa kalaliman sa ilalim ng lupa, ang God Corpse ay nahayag habang ang Divine Power ay ganap na nawala. Ito ay ang isang God Corpse. Natigilan ang Demigod Dragon Emperor. Ang laki ng katawan. Gaano kalakas ang taong ito noong nabubuhay pa sila? At bakit nandito ang katawan nila? Sinuri ng Divine Sense ng Grand Emperor Song ang napakalaking God Corpse at ganap na natigilan. Boom! Ho! Ang lahat ng puwersa ng parehong Lord Dynasties ay kumilos at umaksyon patungo sa malaking kristal na God Corpse. Pang! Boom! Isang Sacred King ang naglabas ng mapanirang pulang kidlat, ngunit hindi ito nag-iwan ng anumang marka sa God Corpse. Ito ay ganap na hindi nasaktan. Natigilan ang Sacred King na ito, kaya pinangunahan niya ang kanyang team para maghanap ng pasukan. Sa ibang lugar, Zhao Feng. Umungol si Nan Gongsheng sa mahinang galit. Whoosh! Agad na lumitaw ang figure ni Zhao Feng, at may ngiti sa kanyang mukha. Brother Feng, nakalusot ka. Binati ni Zhao Yufei nang maramdaman niya ang pagkakaiba ng aura ni Zhao Feng. Tama iyan. Napangiti si Zhao Feng. Sa wakas ay nagawa niyang makapasok sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm sa pinakadulo, ngunit mahirap sabihin kung gaano karaming mga mapagkukunan at substandard na God Crystal ang ginamit niya sa panahong ito. Ipinalibot ni Zhao Feng ang Mystic Light Sacred Power ng Earth of Wind Lightning at umabant habang tinakpan niya ang dalawa pa ng kanyang kapangyarihan. Ito ay isang God Corpse. Si Zhao Feng ay hindi na nagtago ng anuman at direktang sinabi. Whoosh! May puwang sa God Corpse sa ibaba nila, at direktang tumalon sila sa katawan ng God Corpse. Paano magkakaroon ng ganoong pagkakataon na ang isang puwang ay nasa ibaba natin? Nagdilim ang mga mata ni Nan Gongsheng. Muli niyang naramdaman ang pagiging misteryoso ni Zhao Feng at ang hindi malalampasang sensasyon na iyon. King of Gods, Kabanata 1076. Blood Crystal Yao Spirit. Agad na naramdaman ng tatlo ang pagdagsa ng makakapal na Heaven Earth Yuan Qi nang pumasok sila sa God Corpse. Napakasarap sa pakiramdam, at ang Sacred Power Whirlpool sa loob ng kanilang mga katawan ay nagsimulang umikot ng mas mabilis habang automatiko nitong hinihigop ang malapit na Heaven Earth Yuan Qi. Ang bilis ng aking paglilinang ay hindi bababa sa 10 beses na mas mabilis kaysa sa paglilinang sa labas ng mundo. Gulat na bulalas ni Zhao Feng. Ang Heaven Earth Yuan Qi sa loob ng God Corpse ay napakakapal. Walang lugar sa labas ng mundo ang maihahambing dito. Higit pa rito, mayroong isang makapangyarihan at tahimik na banal na aura sa loob ng God Corpse na nagpapahintulot sa isa na mas malinaw na maunawaan ang mga batas at layunin. Ito ay isang napakagandang lugar upang linangin. Whoosh! Ang Heaven Earth na si Yuan Qi ay tila yumoko kay Zhao Yufei habang siya ay naglalakad. Bumuo ito ng daloy ng enerhiya na mabilis na sumanib sa kanyang katawan. Kung hindi man lang nililinang, ang bilis ng pagsipsip ko sa Heaven Earth Yuan Qi ay maaaring umabot sa parehong estado tulad ng kapag ako ay nasa labas ng mundo. Natigilan si Zhao Yufei at hindi makapaniwalang nagsalita. Sina Zhao Feng at Nan Gongsheng habang nakanganga silang nakatitig kay Zhao Yufei. Ang bilis ng kanyang pagsipsip dito ay maaaring umabot sa parehong estado tulad noong siya ay nag-iisa sa labas ng mundo nang hindi man lang naglilinang. Kailangang malaman ng isa na, kahit na ginamit ni Zhao Feng ang substandard na God Crystals para mag-cultivate, ang kanyang cultivation speed ay hindi kasing bilis ni Zhao Yufei. Sa sandaling ito, ginagamit lang ni Zhao Yufei ang kanyang spiritual race bloodline para basta-basta na sumipsip ng enerhiya sa malapit, at ang bilis ng kanyang cultivation ay madaling nalampasan si Zhao Feng nang gumamit siya ng substandard na God Crystals. Kinailangang aminin ni Nan Gongsheng at Zhao Feng na minsan pa nilang minaliit ang bloodline ni Zhao Yufei. Ang nangungunang 20 linya ng dugo ng 10,000 ancient races ay nakakatakot at tiyak na hindi kasing simple ng iniisip nila. Yufei, paano kung manatili ka na lang at magtanim dito? Iminungkahi ni Zhao Feng. Ang God Corpse ay isang perpektong lugar para sa mga may linya ng spiritual race upang linangin. Ang bawat pulgada ng malakristal na pader sa malapit ay naglalaman ng enerhiya ng langit at lupa, at madali nitong nalampasan ang kapangyarihang nasa loob ng substandard na God Crystals. Ang enerhiya sa ilang mga lugar ay maihahambing pa nga sa totoong God Crystals. Ito ay karaniwang nangangahulugan na ang buong God Corpse ay kapareho ng isang napakalaking substandard God Crystals,
ngunit ang istruktura ng God Corps ay kumpleto at napakatigas, imposibleng masira. Gayunpaman, ang mga may bloodline ng spiritual race ay maaaring direktang sumipsip ng enerhiya sa loob ng God Corps. Kung si Zhao Yufei ay nanatili at naglilinang dito, malamang na maabot niya ang antas ng mga Diyos sa lalong madaling panahon. Hindi, gusto kong manatili kay Brother Fang at makahanap ng tunay na kapalaran sa loob ng God Corps. Agad na tumanggi si Zhao Yufei. Kung mananatili siyang mag-isa, ang panganib na kailangang harapin ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng ay tataas ng husto. Bukod pa rito, ang dahilan kung bakit pumasok si Zhao Yufei sa God Corps ay hindi para humanap ng kapalaran sa simula pa lang. Tara na, gumalaw ang puso ni Zhao Feng at agad siyang nagsalita. Kung ikukumpara sa enerhiya ng langit at lupa na nakapaloob sa God Corps, kailangang mayroong mas mahalagang mga kayamanan na nasa loob nito. Isang masamang aura ang nagmula sa katawan ni Nan Gongsheng at lumakas at lumakas. Malinaw na ang posibilidad ng mga kayamanan na umiiral sa loob ng God Corps ay nagpapataas ng paglaki ng Evil God Mental Thought Body. Meow meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay lumitaw sa balikat ni Zhao Feng at naghagis ng ilang barya sa hangin bago tumuro sa isang tiyak na direksyon. Tara na, alam ni Zhao Feng na ang munting pasang magnanakaw ay hindi natutulog sa mga sandaling ito. Nag-iwan siya ng spatial marking sa kanyang arm guard bago sila umalis. Whoosh! Agad na lumipad ang tatlo patungo sa direksyon na itinuro ng maliit na pasang magnanakaw, ngunit huminto sila bago sila naglakbay ng napakalayo. Ano ito? Lumapit si Zhao Feng sa malakristal na pader. May kulay dugong malakristal na damo sa sulok. Napakalakas ng Heaven-Earth Essence. Mayroon din itong sinaunang bloodline na aura dito. Ngumuso si Zhao Yufei at sinabing, maaaring ito ay isang mahalagang halamang gamot na nilikha mula sa isang mahinang tipak ng bloodline na aura mula sa God Corps at sa divine power nito. Dahan-daang nagsuri si Zhao Feng. Ang kulay dugong espiritual na damong ito sa hugis ng isang kristal ay hindi konektado sa God Corps. Para itong lumaki mamaya, ang kulay dugong kristal na damo ay katulad ng Skywater Crystal Lotus na minsang nakuha ni Zhao Feng. Ito ay isang kayamanan sa pagitan ng mga mineral at halaman. Gayunpaman, ang kulay dugo na malakristal na espiritual na damo ay walang alinlangan na mas bihira at naglalaman ng isang malakas na sinaunang bloodline na aura, pati na rin ang makapal na Heaven-Earth Yuan Qi at ang mga batas ng kahoy at tubig. Higit pa rito, ang enerhiyang nasa loob ng malakristal na espiritual na damong ito ay mas marami pa kaysa sa mga mahalagang mapagkukunang taglay ni Zhao Feng sa sinaunang Dream Realm. Nang walang sinasabing anuman, inilagay ni Zhao Feng ang mapagkukunang ito sa Misty Spatial World. Matapos alisin ang Blood Crystal Spiritual Grass, napagtanto ni Zhao Feng na ang asensya ng langit at lupa na tumutulo mula sa dingding ay maihahambing sa God Crystals. Sa kasamaang palad, hindi niya ito nagawang alisin. Ang kasakiman ay sumilay sa mga mata ni Nan Gongsheng, ngunit pinigilan niya ang sarili. Napag-usapan na nila ang mga bagay-bagay bago sila pumasok sa God Corps. Lahat ng nakuha nila sa God Corps ay nakasalalay kung sino ang unang nakakuha nito. Marami pa dyan. Ang mga mata ni Nan Gongsheng ay sumulyap sa isang pader na hindi masyadong kalayuan at agad na lumipad, na nagbunot ng malakristal na damo. Dahil sa sinabi ni Nan Gongsheng, ibinaling ni Zhao Feng ang kanyang tingin sa dingding. Pwede bang normal na damo lang ito sa God Corps? Natigilan ang ekspresyon ni Zhao Feng, at nakaramdam siya ng bahagyang awkward. Ang Blood Crystal Spiritual Grass na binigyan niya ng malaking kahalagahan ay napakakaraniwan dito. Anong uri ng nakakatakot na pag-giral itong God Corps noong sila ay nabubuhay pa? Huminga ng malamig si Nan Gongsheng nang ipakita niya ang nakakatakot na ekspresyon. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, tila ang kapalaran sa God Corps ay mas mahalaga kaysa sa Exiyang Palace. Hindi ko rin masabi. Ang Evil God Mental Thought Body ay tumunog sa katawan ni Nan Gongsheng. Isa lamang siyang kaisipan at wala ang kompletong alaala ng Ancient God Exiyang. Iwanan na natin ito at umalis na tayo. Sabi ni Zhao Feng. Bagamat maraming mapagkukunan na tumukso sa kanila sa daan, pinigilan nila ang kanilang mga sarili at hindi sila kinuha. Paano sila mag-aaksaya ng oras sa gayong normal na mga bagay? Tingnan mo. Agad na sabi ni Zhao Yufei nang makaramdam siya ng kaguluhan kay Yuan Qi. Weng. Boom. Isang dagandong ang tumunog ng kumalat ang isang malakas na aura patungo sa tatlo.
Isang kulay dugong figure ang lumabas mula sa sanggang daan sa harap. Ang kulay dugong figure ay tila hugis tao, ngunit wala itong mukha. Ang katawan nito ay nabuo mula sa purong enerhiya at batas ng langit at lupa. Ito ay isang Yao spirit na nabuo mula sa mga kapangyarihan sa God Corps. Pagtatapos ni Zhao Feng pagkatapos tingnan ang figure gamit ang kanyang kaliwang mata. Kung ang God Corps ay maaaring magbunga ng mahahalagang mapagkukunan, maaari rin itong bumuo ng mga Yao spirits. Ang dahilan kung bakit naramdaman ni Zhao Yufei ang Yao spirit na ito bago si Zhao Feng ay dahil ito ay nabuo pangunahin ng Heaven Earth Yuan Qi at Divine Power. Whoosh! Ang Blood Crystal Yao spirit ay sobrang maliksi, at itinulak nito ang palad nito. Bam! Ang mga batas at enerhiya sa malapit ay naakit at nabuo ang isang kulay dugo na palad na hamampas patungo sa trio na may kakilakilabot na kapangyarihan. Anong kapangyarihan? Naging malungkot ang ekspresyon ni Nan Gongsheng habang ang kulayob at kulay dugo na banal na liwanag ay nabuo ang isang kuko na lamalas. Pang! Boom! Boom! Umatras ng ilang hakbang si Nan Gongsheng, at kumulo ang kanyang dugo pagkatapos ng sagupaan. Mga pag-atake na higit sa normal na Sacred Kings. Nakatutok ang mga mata ni Zhao Feng. Ang panganib ay umiral kasama ng kapalaran. Ang God Corps ay puno ng mga kayamanan. Sino man sa kanila ay maaaring mabaliw sa mga Sacred Kings sa kanila. Nangangahulugan din ito na ang panganib sa loob ng God Corps ay isang bagay na hindi kayang hawakan ng mga normal na Mystic Light Realm Sacred Lords. Mula sa pagpapalitan ni Nan Gongsheng at ng Blood Crystal Yao Spirit ngayon, nakita ni Zhao Feng kung gaano kakilakilabot ang Blood Crystal Yao Spirit. Kinailangang aminin ng tatlo na minamaliit nila ang God Corps, kapwa ang kapalaran at ang panganib. Pang! Boom! 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 Agad na umaban sina Zhao Feng at Zhao Yufei, at ang Heaven Earth Yuan Qi sa loob ng God Corps ay nagsimulang gumalaw habang ito ay naging isang purple na bagyo na tumama patungo sa Blood Crystal Yao Spirit. Tribulation Lightning Eye Flame. Namuo ang apoy sa kaliwang mata ni Zhao Feng at kumikinang sa madilim na mga simbolo ng God Lightning Tribulation. Whoosh! Isang bola ng transparent na purple and gold lightning fire na may destructive aura of God Lightning Tribulation ang sumabog sa Blood Crystal Yao Spirit. Arg! Ang Blood Crystal Yao Spirit ay agad na dahado laban sa trio. Sa kanila, ang Tribulation Lightning Eye Flame ni Zhao Feng ang gumawa ng pinakamaraming pinsala sa Blood Crystal Yao Spirit. Ang Blood Crystal Yao Spirit ay nabuo mula sa God Corps at nagkaroon ng malalakas na pisikal na pag-atake na naglalaman ng isang tipak ng malalim na layunin. Gayunpaman, ang kaluluwa at isip nito ay ang mga kahinaan nito. Whoosh! Agad na nagsimulang tumakbo ang Blood Crystal Yao Spirit matapos makitang hindi si Zhao Feng at ang kalaban ng kumpanya. Hinabol ni Zhao Feng at ng kumpanya ang Blood Crystal Yao Spirit, ngunit hindi nila ito sinubukang patayin. Sa halip, sumunod lang sila sa likod nito. Naisip ni Zhao Feng na ang lugar kung saan nabuo ang Blood Crystal Yao Spirit ay tiyak na kakaiba. Hindi nagtagal ay dumating ang grupo sa isang pasukan ng kuweba. Lahat, mag-ingat. Agad na nagbabala si Zhao Feng. Ang mga pader sa malapit ay malabong pula, iba sa mga dingding noon. Whoosh! Ang dugo Crystal Yao Spirit ay tumalon diretso sa yungib. Weng! Kumalat mula sa pasukan ang ilang nakakatakot na hiyawan, makapangyarihang sinaunang bloodline, at pag-alon ng sacred power. Whoosh! 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 Tatlong Blood Crystal Yao Spirit ang tumalon mula sa kuweba. Dalawa sa kanila ay hugis tao habang ang huli ay mas malaki na hugis halimaw. Isa-isa. Ngumiti si Zhao Feng. Yung iniisip ko lang. Malamig na tumawa si Nan Gongsheng at nagpahayag ng uhaw sa dugo na ekspresyon habang kumikinang sa kanya ang kulay lila at kulay dugo na banal na liwanag. Sa pananaw ni Nan Gongsheng, ito ay isang sagupaan sa pagitan nila ni Zhao Feng. Kung tatapusin niya muna ang halimaw, iyon ay magpapatunay na nalampasan niya si Zhao Feng at naunang pumasok sa kuweba. Ngumiti si Zhao Yufei bilang pagsang-ayon. Boom! Sabay-sabay na kumilos ang tatlo. Sina Nan Gongsheng at Zhao Yufei ay sumugod sa dalawang hugis tao na Blood Crystal Yao Spirits, kaya malinaw na kinailangan ni Zhao Feng na harapin ang hugis hayop na Blood Crystal Yao Spirit. Ang lahat ng mga eksperto ng parehong Lord Dynasties ay nagsimulang makahanap ng mga kayamanan sa God Corps na maaaring mabaliw sa isa.
Ang mga labanan ng iba't ibang antas ay nangyari sa lahat ng dako sa loob ng God Corps. Ang ilan sa mga Sacred Lord na hindi nagbabalak na pumasok sa God Corps ay nagsimulang dahan-daang lumapit dito. Isang bangkay ng Diyos. Dapat walang problema kung linangin ko lang ang paligid nito. Isang paunang yugto ng Sacred Lord ang umupo sa tabi ng God Corps at nagsimulang magtanim habang sumisipsip ng maraming purong Heaven Earth Yuan Chi. Ilang quasi-Sacred Lords at initial stage na Sacred Lords ay nagsimulang magtungo sa ilalim ng lupa. Late ako dumating. Isang matandang nakaabo ang nagpakita ng isang malabong ngiti habang papalapit sa God Corps sa ibaba. Nagsimulang lumitaw ang mga itim na linya sa malamlam na mga mata ng matanda na may kulay abo na damit habang naglalabas siya ng surge ng eye bloodline power na nagpayanig sa puso ng isang tao. Kung makakita ako ng pagkakataon na maging isang Diyos dito, mabubuhay siya.